Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mr. Crawford, wala kami nakitang kakaiba sa mga CCTV footage na kuha sa mga kalapit na gusali. Sa palagay namin ay isang inside job ang naganap, kaya naman isa-isa namin inila mga background ng lahat ng mga manggagawa ng gusali. Magalang na inilapag ng isang investigator ang isang folder na naglalaman ng lahat ng mga dokumento tungkol sa lahat ng mga trabahador ng tinatayong gusali ng panahon na iyon. Bukod sa 8 tao na ito, wala nang iba pang naglabas-masok sa gumuhong gusali maliban sa kanila. May hinala kami na sa kanila dapat simulan ng investigasyon at hindi sa labas. Humarap si Fernan at kinuha ang folder at isa-isang tiningnan ang mga files na naglalaman ng person of interest na mga ito. Ang engineer na si Mr. Vertusio at ang kanyang mga tauhan ang nakita na madalas magpabalik-balik sa loob ng gusali. Napag-alaman din namin na ang lahat ng security na naka-duty nung panahon na yun ay madalas na maospital dahil sa biglaang pagkakasakit. Kaduda-duda, kaya sa palagay namin, si Mr. Vertusio isa sa kanyang mga tauhan ang nasa likod ng insidente. Investigate this as soon as possible. Masyado na matagal ang 6 na taon na paghihintay para hindi mapanagot ang taong gumawa nito sa negosyo ko. Ang totoo, hindi galit si Fernan dahil lamang sa nangyari sa kanyang negosyo. Ang totoong ikinagagalit niya ay ang nangyari kay Harleen. Sa oras na malaman niya kung sino ang taong nasa likod nito ay magbabayad ito ng mahal, tama man o hindi ang kanyang hinala. Katulad ng ipinangako ni Harleen, nagpadala siya ng abogado para sa pinsan na si Lucy para asikasuhin ang pagsampa nito ng kaso sa taong nang snatch ng cellphone nito. Ano? Marahas na ibinagsak ni Lucy ang kamay sa mesa matapos marinig ang sinabi ng abogado sa kanya. Anong hindi masasampahan ng kasong lalaking yan? He stole my phone and I saw it. Hindi ba sapat na evidence ang salita ko? Ma'am Lucy, calm down. Ayon sa mga nakasaksi, walang nang snatch ng cellphone mo. Marami nagpapatunay na ibinato mo to sa kanya. What? Halos mabingi ang lahat ng naroon sa malakas na singhal niya. Malinaw na nagsisinungaling ang lahat. Siya ang biktima. Ngunit siya ang pinapalabas na masama. Attorney, hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako na totoo. Galit na dinuro niya ang lalaking nagnakaw ng cellphone niya, na ngayon ay prenteng nakaupo habang nakangisi sa kanya. Hindi ko alam kung anong ginawa ng lalaking yan, pero sigurado ako sa nakita ko. Malinaw na ninakawan niya ako, at isang krimen yon. Nakipagtalo si Lucy ngunit nauwi sa dismiss ang kaso na balak niya sanang isampa. Pwede daw na mabaliktad pa siya dahil sa mga testimonya ng mga taong nakasaksi sa kanyang ginawa. I can't believe it, Margot. Ako na tong nanakawan, ako pang lalabas na sinungaling. My God, ano bang meron sa utak ng mga taong yun para pagtakpan na magnanakaw na yun? Witch, nakalimutan mo yata na sinungaling ka talaga. Inirapan niya ang kaibigan. Wow ha, salamat sa tulong mo. Lumakas ang fighting spirit ko sa sinabi mo. Sarkasmo niyang sabi rito. Oo, aminado siya na maldita at masama ang ugali niya, but not this time. Nagsasabi siya ng totoo ngayon. Lucy, palagpasin mo na lang muna to, okay? Sigurado ako na hindi magagawa ni Austin ang ginawa mo. Saka malabo na gawin niya yon. Mabuti kaya siyang tao. What is wrong with you, witch? Kaibigan ba talaga kita? Irita siyang tumayo at naghanda na umalis. Mukhang pareho kayo ng mga taong yun na may sayad ng utak. Makaalis na nga lang, baka hindi kita matansya. Bye, witch! Pangaasar ni Margot na lalong ikinainis ni Lucy. Buisit talaga! Inis na sinipa niya ang gulong ng kanyang sasakyan. Shit! Napamura siya nang makitang butas ang gulong nito. Bakit ba ang malas niya ngayong araw? Habang nag-aabang ng taxi, may humintong motorsiklo sa kanyang harapan. Inalis ng driver nitong helmet at nakangising tumingin sa kanya. Hatid na kita? Tanong ni Austin. Nakataas ang kilay na pinasadahan ng dalagang suot nito. Pantalon na kupas at butas-butas, t-shirt na halos mabura na ang printed na disenyo, lumang tsinelas at luma at halatang mabaho ang helmet. Nanlisik ang mata ni Lucy sa lalaki. Hindi na! Baka mahawa pa ako sa kabahuan at kabaliwan yun ng mga kalugar mo. Imbes na mainsulto, tumawa ang lalaki at kumindat sa dalaga. Hindi lang ako magaling mandukot. Magaling din ako sa ibang bagay. Shit, aray! Galit na pinaghahampas ito ni Lucy ng bag sa muka. Nagkamali ka yata ng babaeng napagtripan. Mapapatay kitang mabahong magnanakaw ka? Kumunot ang noo ni Harleen nang makita si Fernan na naghihintay sa kanya sa parking lot. Katakataka na wala ang mga bodyguards niya ngayon para bantayan siya. Good evening.
Sinabi niya sa binata na huwag siyang bibigyan ng bulaklak hanggang kailan ito balak na bigyan siya ng walang kwentang bulaklak na ito. Hindi niya tinanggap ang bulaklak na inabot sa kanya ni Fernan. Sinubukan niya itong lagpasan, ngunit pinigilan siya nito sa kamay. Mabilis na lumipad ang kamay niya sa mukha ng binata. Ngunit imbes na ito'y salagin, tinanggap ito ni Fernan. "You can slap me all you want, Harleen. Ayos lang sa akin. Kung ang kapalit naman ito ay makikita at mahahawakan kita." Nahihibang na ba ang lalaking to? Pinakalma niya ang sarili. Sinubukan niyang hilahin ng kamay, ngunit humigpit ang hawak nito sa kanya. "Alam mo bang harassment ang ginagawa mo? Pwede kitang idemanda sa ginagawa mo." Balak niya na takutin lamang ito. Bilang kilala at mataas at kinikilalang tao sa lipunan, alam niya na hindi nito gustong mabalita sa ganoong paraan. "Go, Sumi. As long na ikaw ang hinaras ko, I will gladly accept my punishment." Maang na napaawang ang kanyang labi. Tumaas ang sulok ng labi ni Fernan bago muling nagsalita. "Yun ay kung gugustuhin mo na malaman ng lolo at fiancé mo na hinaras nga kita at gusto mong malaman nila na naghalikan tayong dalawa." Dala ng sobrang galit at inis, muling lumapat ang kamay ng dalaga sa pisngi nito. "Hindi akong humalik sa iyo, Fernan. Ikaw ang humalik sa akin. Kaya huwag kang sinungaling." Napaamang siya nang umiti ito. Hindi ngisi, kundi masayang ngiti. "Anong nakakatawa?" "You called me Fernan. I miss it." Bumuga ng hangin si Harleen. Inayos niya ang composure at taas noo na tiningnan ng binata. "Walang dahilan para maging masaya ka sa maliit na bagay, Mr. Crawford. Kung inaakala mo na mabablackmail mo ko, well, nagkakamali ka. Hindi akong Harleen noon na kayang madala sa isang halik mo lang." "How about a second kiss?" "What?" Nanlaki ang mata ni Harleen nang hilahin ni Fernan ang kamay niya at hawakan siya sa muka. Bago pa niya ito masampal at maitulak, lumapat na ang labi nito sa labi niya. Pangahas, kinagat niya ng madiin ang labi ng binata. Sa sobrang diin, nasugatan ito at nagdugo. Subalit wala siyang pakialam. Kapalit ito ng kapangahasan na ginawa nito sa ikalawang pagkakataon. "You scumbag jerk!" Pinagsasampal niya ito sa muka. Wala siyang pakialam kung mayroon man makakita sa kanila. She is furious as hell. Higit pa dito ang dapat na matanggap ng lalaking to. "Ma'am!" Dumating ang mga humahangos na bodyguards ng dalaga. Nang makita ng mga ito ang galit na amo, ay nabahala ang lahat. Tiyak na magagalit ang chairman kapag nalaman nilapitan ito ng isang Crawford sa loob mismo ng Sanremo Corp. "Ano pang hinihintay nyo? Turuan nyo ng leksyon ng bastos na lalaking yan." Galit na turo ni Harleen kay Fernan. At ubiliman, yumuko at sabay-sabay na tumugon ng mga ito. "Masusunod, ma'am." Nang lalapit na sila Raul sa binata, tumaas ang kamay ni Fernan. Hudyat na hayaan ng mga ito. Kilala ni Harleen si Fernan. Alam niya na kaya nitong patumbahin ang lahat ng mga tauhan nila kung gugustuhin ng binata. Gusto lamang niyang ipaalam dito na seryoso siya at hindi nagbibiro, kaya inutusan niya ang kanyang mga bodyguards na bugbugin ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ay napansin niya na walang ginawa ang binata para ipagtanggol ang sarili. Sugatan na ito at nakahiga sa lapag, hindi lumalaban. Hinayaan na masaktan lamang ang sarili habang patuloy sa pagsipa at pagsuntok ang kanyang mga bodyguards. Ma'am, baka mapatay namin siya. Malaking problema kapag nakapas lang kami ng isang Crawford." Nahintatakutan ng isang bantay niya. Pawis na ito habang namumutla. Lumapit si Harleen sa binata. Napalunok siya ng laway nang makita ang duguan nitong muka. Hindi ito gumagalaw at nakapikit na. "Hindi basta-basta mamamatay ang lalaking yan. Tara na, iwanan na natin siya." Masamang damo si Fernan. Malabo na mamatay ito ng dahil lang sa bugbog. Isa pa, tiyak niya na darating ang tauhan nito para dalhin ito sa ospital. Luminga siya sa paligid. Wala siyang nakitang tauhan ng binata sa paligid. Sinong magdadala sa lalaki sa ospital? Sandali. Bumuga siya ng hangin bago bumaling kay Fernan na nakahiga at walang malay. Dalhin niyo siya sa ospital. Pagkatapos ay iwan niyo siya doon ng mag-isa. Masusunod, ma'am. Pagkasakay niya ng sasakyan, hinintay muna ng dalaga na maisakay sa sasakyan si Fernan bago inutusan ng driver na umalis na sila. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. "Sa ospital muna tayo." Aniya sa driver, napahilot siya sa sentido. Mukhang mali na pinabubog niya ang binata. Paano kung malaman ito ni Tita Ferlita at Ate Jasmine? Pagdating sa ospital, hindi na bumaba si Harleen ng sasakyan. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita niyang inasikaso agad ito ng lahat
nang makilala na isa itong Crawford. May staff ng hospital na agad ipinaalam sa CEO ng ospital na si Doc Lancelot Anderson ang tungkol sa pasyente na dumating. Agad naman na lumabas ng opisina si Lance at agad na pinuntahan ng kapatid ng kanyang asawa. Aalis na ba tayo, ma'am? Tanong ng driver kay Harleen na ngayon ay nakatingin lamang sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi pa, dito muna tayo ng ilang sandali pa. Kumatok ang mga bodyguard sa bintana ng sasakyan pagkatapos siguruhin na nadala na sa loob at mabibigyan ng lunas ang binatang Crawford. Ma'am, wala nang dapat alalahanin. Nasa loob na siya at kasalukuyan ang ginagamot. Bumuga ng hangin si Harleen. Hindi naman malubha ang lagay niya, hindi ba? Kumamot sa ulo ang mga lalaki. Binuhos namin ang lakas namin para bubugin siya, kagaya ng utos ninyo. Hindi siya lumaban. Sa palagay namin, ay hindi basta-basta ang inabot niya sa amin. Napabuga siya ng hangin. Tiyak na aabot ang nangyari kay Fernan sa pamilya nito. Ngayon pa lang ay nahihiya na siyang humarap sa ina at kapatid nito. San ka pupunta, ma'am? Hindi na tayo maaari magtagal dito dahil nagbili ng lolo mo na kailangan mo makauwi bago mag-alas 8 ng gabi. Kumunot ang noo ng dalaga. Hindi niya alam na tumawag ang kanyang abuelo sa mga ito at nagbilin. Sandali lang ako sa loob dahil may dadalawin lang ako na kakilala. Bagong panganak na kaibigan ko ang dadalawin ko. Hindi niyo na ako kailangan samahan sa loob. Aniya bago lumabas at tumalikod na sa lalaki. Gusto lang niya makatiyak na maayos ang lagay ni Fernan bago siya umalis ng ospital. Pagdating sa loob, agad siyang nagtanong sa information desk. Kaano-ano mong pasyente? Napasinghap ang staff nang makilala si Harleen. Miss Sanremo? Hayaan ninyong samahan kayo ng staff namin papunta sa silid ni Mr. Crawford. Salamat. Simula ng kaarawan ng kanyang abuelo at araw na ipakilala siya nito sa lahat bilang apo, fiancé ni Almaro, at bilang bagong CEO ng Sanremo Corp, nakilala na siya ng lahat. Hindi man niya gusto, ngunit ganun yata kapag nagmula ka sa mayaman at makapangyarihan na pamilya. Hindi mapipigilan ng mga tao na mapag-usapan ka at talakayin ang iyong buhay. Siya nga si Miss Harleen, ang apo ni Chairman Luther. Napakaganda niya sa personal. Tama bang narinig ko? Narito siya para sa isang Crawford? Magkakilala silang dalawa? Naririnig ni Harleen ang usap-usapan nito patungkol sa kanya at sa kanyang pagbisita kay Fernan. Maaari mo na akong iwan. Salamat sa paghatid sa akin. Aniya sa stop na naghatid sa kanya sa pribadong silid kung nasaan na sa loob ang binata. Nang makaalis ito ay sumandal muna si Harleen sa gilid ng pader na naroon. Sinuklay niya ang kanyang maiksing buhok habang humuhugot ng buntong hininga. Gusto niyang malaman kung ano ang lagay ni Fernan. Ngunit sa oras na pumasok siya ng silid, tiyak na magbibigay ito ng ibang kahulugan sa binata na siyang gusto niyang iwasan na mangyari. Nasa labas siya ng silid mo, boss. Imporma ni Raul sa amo habang panakanakang sumisilip sa dalaga na ngayon ay nakatayo lamang sa labas ng silid ni Fernan. Sa palagay ko ay papasok na siya anumang oras. Kailangan mo maghanda, boss. Napailing si Lance habang nakatingin kay Fernan na abot hanggang langit ang ngiti. Nagagawa mo pang umiti pagkatapos ng nangyari sa'yo? Nababaliw ka na yata, Fernan. Dumating ito ng duguan at animoy walang malay. Ngunit bilang doktor ay nahalata niya na nagpapanggap lamang ito. Ngunit dahil isa itong Crawford at bayaw niya, ang lahat ng hospital staff ay binigyan ng special treatment ang binata. At inasikaso ito na para bang nasa bingit ang buhay nito. Nasa nang sinabi mo noon na hindi applicable ang pagmamahal sa lahat? Sa palagay ko, mukhang malakas ang tama mo. Tudyo pa niya. Tumahimik ka nga, Lancelot. Hindi ko kailangan ng sermon mo ngayon. Ang tulong mo ang kailangan ko. Anumang sandali papasok si Harleen dito. Gusto kong sabihin mo sa kanya na malaki ang pinsala na natamo ko at kailangan ko ng pag-aalaga. Wala akong pakialam kung ano man ang idahilan mo. Ang mahalaga, makukonsensya siya at mapilitan na panagutan ang nangyari sa akin dahil sa utos niya sa tauhan niya. Siya palang dahilan kaya sugutan ka at hindi ka lumaban? Mukhang hindi lang malakas ang tama mo sa ulo ngayon. Malakas din ang tama mo dito. Anilan sabay turo sa dibdib. May kasalan na bang magaganap? Hindi kumibo si Fernan. Nang mapansin ni Lance ang hindi maipinta na mukha ng kanyang bayaw ay natawa siya. 35 ka na, aabot ba ng 40 bago ka magpakasal? Mukhang matagal-tagal pa maghihintay sila, mami. Nasabi mo na ba sa kanila na hindi na kayo magpapakasal ni Ines? Hindi pa, at wala pa akong balak sabihin sa kanila sa ngayon. Sigurado na magtatanong sila, mami, sa akin kung ano ang dahilan, kaya umatras ako sa kasal naming dalawa. Ang masasabi ko lang sa'yo ay good luck, Fernan.
Sigurado ako na magagalit ng asawa ko si Ot si Mami kapag nalaman nila ang ginawa niyo kay Harleen noon. Alam mo naman na malapit sila kay Harleen at hindi ibang turing nila sa kanya. Iniba ni Fernan ang usapan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Naningkit ang mata ni Lucy nang makita si Harleen. Kaz? Nang makumpirma na ito nga ang kanyang pinsan, ay lumapit siya dito. Kaz, ikaw nga! Kaya ka ba nandito dahil nalaman mo ang nangyari sa akin? Sandali na tumingin si Harleen sa silid kung nasaan si Fernan bago tumango at sumagot kay Lucy. Oo. Pagsisinungaling niya dito. Kaz, kasalanan niya naman kaya nasaktan siya. Kung hindi niya ako binastos, hindi niya aabutin yun sa akin. Saka pinipilit niya akong sumakay sa bulok niyang motor. Ninakawan na niya ako ng cellphone. Malay ko ba nabalak niya akong kidnapin para magkapera, di ba? Tumingin siya sa mga dala ni Lucy. Pagkain at inumin? Nang makita ni Lucy ang pagsulyap ni Harleen sa dala niya, ay agad siyang nagpaliwanag. Ito ba? Nasugatan ko kasi sa mukha ang lalaking yun. Marami ang nakakita sa ginawa ko kaya wala akong choice kundi dalhin siya dito. Dahil kung hindi, idedemanda daw niya ako. Wala daw akong kawala dahil may CCTV sa lugar at maraming nakakita. Nakakairit ang lalaking yun sa totoo lang. Siya nang may kasalanan sa akin, ako pang babalik na rin niya. Hindi lang yun, inutusan pa niya ako na bilhan siya ng pagkain. Ang kapal talaga ng muka. Siya nga pala, paano mo nalaman na nandito ako? Tinawagan kita pero hindi naman kita makontak, kaya paano mo nalaman na nandito ako? Nagdududa itong tumingin sa kanya. Huwag mong sabihin na pinapasundan mo ko dahil gumaganti ka sa amin ni Mami. Pwede ba, Lucy? Kung may balak akong pasundan ka, hindi ganito ka-obvious. Hindi katulad ng hakbang yung dalawa. Nasaan nga palang lalaking yon? Nasa ward na. Maraming tao. Tila nandidiring sagot ni Lucy. Nang tingnan siya ni Harleen na nakatikwas ang kilay ay nagpaliwanag siya. Siyang may gusto na sa masikip na ward na yun siya magstay, okay? Gusto ko siyang kuhaan ng VIP room pero ayaw niya. Sa kabagay naman siya doon, babaho naman siya. Napailing na lang si Harleen sa tabas ng dila ni Lucy. Wala itong preno, insensitive at maldita. Walang pinipiling lugar at salita. Nang maalala ang totoong pakay sa lugar, ay huminto siya sa paghakbang. Saan ka pupunta? Tanong ni Lucy nang aalis na sana si Harleen. Sa kaibigan kong nanganak. Sandali lang ako doon. Asikasuhin mong lalaking yon kung ayaw mo makasuhan. Gumawa ka ng kasalanan sa kanya. Kaya patas na kayong dalawa. Magpakabait ka na lang para hindi kanya kasuhan, okay? Ano? Umusok ang ilong ni Lucy sa inis. Bakit ako magpapakabait sa kanya? Ginawa ko lang naman yon kasi bastos at nakakainis siya. Sandali lang, Kaz. Nanlisik ang mata niya nang tuluyan siyang iwan ni Harleen. Sirang-sira ang araw niya ngayon dahil sa Austin na yon. Hindi siya nakabalik ng trabaho dahil dito. Kaya sigurado na magagalit ang mami niya. Tapos ngayon ay pinag-aalaga pa siya nito? Hindi ito makatarungan. Pagdating sa labas ng silid ni Fernan, huminto si Harleen. Nagbabalak na siyang kumatok nang biglang bumukas ito. Harleen! Tita Ferlita? Hindi napigilan ni Ferlita ang yumakap kay Harleen nang makita ito. Masaya akong malaman na buhay at ligtas ka. Pinahid ni Ferlita ang luha sa mata matapos bumitaw ng yakap sa dalaga. Matagal-tagal na kamustahan ang naganap sa pagitan nila. Bakit tayo narito sa labas? Tara Iya, pumasok ka rito sa loob. Hindi na tumanggi si Harleen nang igiya siya ng ginang papasok. Nang makaupo sila, agad nitong ginanap ang kanyang kamay. 5 taon din kaming nalungkot sa pagkawala mo. Nalaman na lang namin kila Marcela na kasama ka sa mga namatay noon sa sumabog na gusali. Hindi kami naka-attend ng burol mo dahil, ayon sa kanya, ay kinuha ng pamilya mo ang katawan mo. Kaya pala hindi namin nalaman kung sino ang pamilya o kumuha ng bangkay mo noon. Dahil buhay ka, at isa pa lang Sanremo ang tumakip sa impormasyon tungkol sa'yo. Pasensya na kayo ni Ate Jasmine, tita ha. Hindi ko talaga pwedeng i-disclose ang tungkol sa akin dahil baka manganib ulit ang buhay ko. Si Fernan na nakikinig lamang ay natigilan sa narinig. Nakapikit man ang kanyang mata, bukas ang kanyang tenga upang makinig. Bago magsalita, lumingon si Harleen sa walang malay na si Fernan. Bago siya nagpatuloy. Anong ibig mong sabihin, Iha? Alam ni Harleen na mapagkakatiwalaan ng ginang. Kaya naman hindi siya nag-atubili na sabihin dito ang hinala ng kanyang fiancé na si Almaro at abuelo. Noong araw po kasi na mangyari yon, nanakaw ang cellphone ni Tanya. At ginamit yon para i-text na papuntahin ako sa gusaling yon. Ang hinali ng fiancé ko at ni Lolo, sinadya na papuntahin ako doon para mapahamak. Oh my God!
Natuptop ni Ferlita ang labi sa narinig. I'm sorry, Iha. I didn't know na meron ka palang mas malalim na rason, kaya ka nawala na parang bula. Napait na ngumiti si Harleen. Kung alam lang ng ginang na hindi iyon ang pinakarason kaya pumayag siyang umalis ng bansa. Kumusta na nga pala siya, tita? Pag-iiba niya sa usapan. Ito naman talaga ang rason kaya narito siya, ang malaman ang lagay ng anak nito. Ang sabi ni Lance, malubha daw ang natamo niyang mga sugat at kinakailangan ng ilang linggo bago gumaling. Malakas pa sa kalbaw yung si Fernan, kaya nakapagtataka na wala siyang malay na dahil lang sa kunting pasa at sugat. Mukhang may matinding galit ang gumawa nito sa anak ko, kaya nagawa ito sa kanya. Maluha-luha na sabi ni Ferlita. Napalunok ng laway si Harleen. Bigla siyang nakonsensya. Kung hindi siya nagpadala sa kanyang galit, baka wala dito ngayon ang binata at hindi nag-aalala si Tita Ferlita. Magbabayad ang gumawa nito sa aking anak. Ipapahanap kong gumawa nito kay Jeremy upang managot sa batas at sa pamilya namin. Pinagpawisan ng malapot ang dalaga sa sinabi ng ginang. Hindi ito maganda. Tiyak na makakarating ito sa kanyang abuelo na ayaw niyang mangyari. Tiyak kasi naaalamin ito kung bakit niya pinagawa iyon sa mga tauhan nila. At kapag nalaman ito ang dahilan, tiyak na magagalit ito. Hinawakan ni Ferlita ang kamay ni Harleen bago may kasiyahan na sinabing, napakasaya kong malaman na buhay ka, Harleen. Sana ay hindi maging hadlang ang hidwaan sa pamilya natin para maging malapit pa rin tayo sa isa't isa. Hindi mapigilan ni Harleen ang mamulang mata. Hindi niya maiwasan na maging emosyonal, lalo pat noon pa man ay malapit na ang ginang sa kanya at hindi siya nito itinuring na iba. Halos mamuti ang kamao ni Fernan sa diin ng kanyang pagkakakuyom. Sinadya si Harleen na papuntahin sa gusaling pinapatayo niya upang mapahamak? Ibig bang sabihin ay hindi pagkawasak lamang ng gusaling niya ang habol ng taong gumawa nito? Pati ang mapahamak din si Harleen? Dahil kung mali ang hinala nila Almaro, bakit nanakawin ang cellphone ni Tanya? At iti-text ng nagnakaw ang dalaga na pumunta ito sa gusaling anumang oras ay sasabog na. Lalo lamang nag-alab ang puso ni Fernan sa galit sa kanyang natuklasan ngayon. Kung sino man ang taong may gawa niyon kay Harleen, magbabayad siya ng mahal. Ano kaya ang gagawin ni Fernan upang malutas ang kasong matagal na niyang pinapaimbestigahan? Ano ang gagawin ni Luther at Almaro kapag nalaman ang nangyari kay Fernan at sa nagawa ni Harleen? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.